Akala ko pa naman sasabihin yung panaginip niya. Hindi, binubuo pa po. Yung namatay na American, I would say, political activist na nakalin towards conservative side ay si Charlie Kirk. At si Kirk ay leader ng isang organization. Ang ginagawa nila, nakafocus sila sa mga campuses, at ang pinangangaral niya ay traditional values. Yung traditional na pagkakaintindi sa sexuality, traditional na pagkakaintindi sa marriage, so on and so forth. Mananampalataya si Charlie Kirk. Ngayon, may mga tao na nag-brand sa kanya as hateful dahil yung kanyang mga sinabi ay hindi nakaayon sa modern understanding ng tao patungkol sa morality. Okay, so ang initial na sagot ko dun sa tanong ni Jarden, tama naman na ang Kristiyano ay hindi dapat hateful. Pero dapat tanungin natin sino ang nagde-define ng hateful. Sino ang magdidesisyon kung ano ang loving tsaka ano ang hateful. Okay, kasi merong pervading mindset among modern people na kapag hindi ka nag-agree sa akin, hindi mo ako mahal. Na ang pag-ibig ay pag-ayon sa aking pananaw. Kung talagang, I think, ang isa sa mga greatest moral conflicts ng 21st century ay yung i-conflate natin yung definition ng love, yung definition ng respect, saka definition ng agreement. Kung talagang iginagalang mo ko at kung talagang minamahal mo ko, dapat umayon ka sa akin. At yun ang pinanggagalingan nung rough patch. Okay? If anything, yung tao ay marami pa tayong hindi alam patungkol sa sino ang pumatay sa kanya at ano ang motivation ng pumatay sa kanya. One thing, however, na gusto kong sabihin ay pumunta siya sa isang area na punong-puno ng mga tao na hostile sa idea niya. Hindi ko alam kung bakit niya gagawin yon other than makipag-usap. I mean, yung willingly, iniisip ko nga rin yun eh. Ako man nahihiwala nung ganung courage eh. Yung pupunta ako sa isang area na alam kong yung mga tao ay kontra dun sa idea ko, tapos sasabihin ko kung ano yung idea ko. I think that's commendable. Pag-usapan natin kung anong diferensya ng pananaw natin. Okay? Kinalulungkot natin, another thing, kinalulungkot natin na siya ay nabaril, pero hindi mo kinakailangan maging Christian para mapighati ako na namatay ka. Ang tinuturo ng Biblia patungkol sa kamatayan, ang kamatayan ay hindi disenyo ng Diyos. Ang kamatayan ay resulta ng pagkakasala ng tao. Ang kamatayan ay naging consequence ng fall natin, at hindi maganda ang kamatayan. Kung ang lahat ng tao ay nagdadala ng imahe ng Diyos, kapag siya ay namamatay, napipighati tayo doon. Kaya yung namatay ay umaayon sa aking pananaw, o yung namatay ay kasalungat ng pinaniniwalaan ko, napipighati ako doon. So hindi ako napipighati sa kamatayan ni Charlie Kirk dahil lang sa pareho kami ng pananaw. Unang-una, hindi nga ako nag-aalala sa kung anong kalagayan niya ngayon eh. Mas nakakapighati ang kamatayan kung yung namatay ay walang pagkakakilala sa Panginoon. Walang pag-asa. Ang sabi ko nga lagi sa klase ay, ano ang pinakadakilang pag-asa ng isang taong hindi naniniwala sa Diyos? Kung ikaw ay hindi naniniwala sa Bible, kung ikaw ay hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo, kung ikaw ay hindi naniniwala sa mga spiritual na bagay, ito ang pag-asa mo. Pagka yung mata mo pumikit ng dahil sa kamatayan, sisiguraduhin mo lang na wag nang didilat yung mata na yon. Kasi pag dumilat yon, hindi mo magugustuhan yung makikita mo. Yun ang pag-asa ng atheist. Yun ang pag-asa ng isang taong ang mundo ay ito lang. Kapag yung mata niya ay pumikit, dahil namatay na siya,
ang pinakamagandang mangyayari sa kanya, wag nang dumilat ulit yung mata na yon. Maniwala kayo sa akin, kaya tama yung mga Muslim, kaya tama yung mga Hudyo, o tama yung mga Kristiyano. Kahit sino dun sa tatlo na yun ang tama. Pagka dumilat ulit yung mata na yon, hindi niya magugustuhan yung makikita niya. Nakakatiyak ako na tama yung mga Kristiyano. But that being said, short commentary, ang Kristiyano ay dapat maibigin. Ang Kristiyano ay hindi dapat hateful. Pero yung pag-ibig at yung hate, dapat ang nagde-define na yung Bible. Importante yon dahil hindi pa pwede na ibigay natin yung power ng definitions sa mga taong hindi naniniwala sa Biblia. Importante na ang playing field ay sumusunod sa tinuturo ng Bible. Paano kung hindi siya naniniwala sa Bible? That doesn't mean na hindi totoo ang Bible. Importante yon. Anyway, isang komento patungkol sa panahon natin, at ito ay magtutuloy na po tayo sa ating pinag-aaralan. Hindi natutuwa ang modern man sa idea ng sin. Para sa mga modern na tao, ang sin ay isang outdated idea. Diba? Ang sin ay isang idea na ginagamit lang ng mga relihiyosong tao na out of step with the times, na ang sin ay imbento ng mga praile na ginagamit upang alipinin yung mga Pilipino, diba? Bakit? Kasi nabubuhay tayo sa isang panahon na ang mga tao ay naniniwala na ang morality ay hindi na di-discover, ang morality ay iniimbento. Alam ko, narinig nyo na to maaring totoo yan sa'yo, pero sa akin hindi totoo yan. Diba? Maaring mali yan sa'yo, pero sa akin, tama ito. Yung maaring maganda para sa akin ay pangit sa'yo, tapos yung maganda sa'yo ay pangit sa akin. Kaya tayo ay kanya-kanyang gawa ng mga paniniwala natin. Yan ang modern understanding ng morality. Yan ang tinuturo sa mga anak natin kapag pumapasok sila sa school. Okay, basta wala kang sinasagasaang kapwa mo, you do you, right? And I do me. Gagawin ko kung ano yung sa palagay kong tama, gagawin mo kung ano yung sa palagay mong tama, at wag mo kong huhusgahan kung anong pananaw ko. Yan ang modern understanding ng morality. At kung yun totoo, yun ang morality, ano ngayon ang sin? Wala nang sufficient na definition ng mga tao ngayon patungkol sa sin. So for example, palagay ko nabanggit ko na to last week. Bakit bawal para sa mga taong hindi kasal na magkaroon ng sexual activity? Okay, bigyan ko kayo ng background. Atras tayo ng konti. Merong sinusulong sa Kongreso, kung di ako nagkakamali, hindi ko alam kung nasa na, pero merong suggestion na sa mga high school students ay magkaroon ng sexual education. Okay? Okay ba sa atin yun o hindi? So merong subject sa science, merong subject sa math, merong subject sa English, ESP, computer. So, magkakaroon ng panibagong subject, kunwari, sexual education. Okay ba yun o hindi? Pwede po kayo mag-unmute at pwede nyo i-share yung inyong pananaw. Okay po, dun muna tayo sa assumption na sige, pwede, pero conforme sa pagtuturo. Ito ngayon yung susunod dating tanong. Kunwari, ako ang teacher ng sex ed. Ako ang magtuturo sa mga bata sa high school. Imagine niyo kung si Momay, ilan taon na ba si Momay? 15? 14. Magtuturo tayo mula 12 years old hanggang 16 years old. Okay. Ano po ang ituturo ko patungkol sa sex? Letter A, pag-antay ng wedding. Tapos, one woman, one man. Letter B,
Di baling gawin nyo ito basta hindi kayo magkakaroon ng baby at hindi kayo magkakasakit. Tapos basta may consent, pwede ito kahit sino. Alin dun sa dalawa na yun ang ituturo ko? Tatlo. Yung una o yung pangalawa? Ang sexual activity ba ay may moral basis o gawin mo basta walang consequence? Tuturuan ba natin yung mga bata na mag-antay ng marriage o tuturuan natin sila kung paano protektahan yung sarili nila para magawa nila yung activity ng walang pagkakasakit? Kung ang magiging sagot natin ay una, dapat silang mag-antay ng marriage, ang susunod na itatanong ng mga high school students ay, bakit? Bakit? At kapag tubungtong ka na dun sa level na yun ng bakit, hindi mo na maiiwasan yung susunod na ipaliwanag mo na kasi yun ang kalooban ng Diyos. Paano kung may estudyante kang atheist? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Exempted na ba siya ron sa rule? Nabubuhay tayo sa isang panahon na sinisikap ng mga tao na wag isali ang Diyos sa usapan, pero ipapaliwanag natin yung mga bagay na gawa ng Diyos. So for example, nabubuhay tayo sa isang panahon na susubukan nating intindihin ang human sexuality, pero hindi pwedeng kasali ang Diyos sa usapan dahil hindi lahat ay Christian. Ngayon, ipapaliwanag mo yung creation ng Diyos, pero hindi pwedeng kasama sa usapan yung Creator. No wonder yung mga bata litong-lito. Kasi ano ba yun? Masama ba ngayon, pero pwede na kapag college sila? Masama ba yun simula ngayon hanggang... At kung masama yun, bakit siya masama? In short, mabalik ako na sa una kong punto. Merong dilema ang modern humanity. Ayaw natin ng idea ng kasalanan, pero hindi natin maipaliwanag bakit nagkakagulo bakit nagkakagulo mundo natin. Right? Ayaw natin ng idea na kasalanan. Ako, ito na naman itong mga Kristiyanong to, nagsasalita na naman patungkol sa kasalanan. Pero nakita nyo bang magalit yung mga tao dun sa pangungurakot ng mga politiko? Kung walang Diyos at walang kasalanan, anong problema nung ginawa ng mga tao na yun? Bakit mali yun? Bakit may problema dun sa ginawa nila? Hindi ba? Bakit mali ang pagsisinungaling? Bakit mali ang pagpatay? Bakit mali ang pagnanakaw? Yung pagpatay ba okay lang basta nangyari dun sa kalaban natin? O mali yun kahit kanino mangyari? In short, ang sabi ni, I think it was Carl Rogers who said, isa siyang psychologist, ang sabi ni Carl Rogers, ito daw ang problema kung bakit depressed ang modern man. Kasi inalis niya yung concept ng sin. Kasi kung naniniwala ka sa kasalanan, at the very least, may paliwanag ka kung bakit nagkakagulo ang mundo. Bakit hindi nagiging okay ang buhay mo? Bakit hindi ka masaya? Bakit may nararamdaman ka sa loob mo na something's wrong? At the very least, kung naniniwala ka sa concept ng sin, merong explanasyon yung pinagdadaanan mong misery. At merong solusyon. Pero imaginein mo kung nakakaramdam ka ng guilt sa kaloob-looban mo pero hindi ka naniniwala sa kasalanan. Kung ang idea ng kasalanan ay gawa-gawa lang ng mga tao, anong explanasyon sa pagiging miserable ng mundo natin? So, pag-uusapan natin yung tanong ni Mumay, saan ang galing ang kamatayan? But more importantly, pag-uusapan natin, ano ang ibig nating sabihin kapag sinabi nating ang lahat ang lahat ng tao ay makasalanan? Okay? Meron ho akong tanong sa inyo. Mag-share screen ako. Nakikita niyo po ba? Ayan. Nakikita niyo po? Ano ang ibig nating sabihin kapag sinasabi nating ang lahat ng tao ay makasalanan? Letter A, ang lahat ng tao ay gumagawa ng kasalanan sa lahat ng pagkakataon. Letter B, ang lahat ng tao ay sukdulan ng kasamaan. Letter C, ang lahat ng tao ay madalas gumawa ng masama. Letter D,
ang lahat ng tao ay walang kakayahang gumawa ng mabuti. O letter E, ang lahat ng tao ay may natural na kagustuhang gumawa ng masama. Kapag sinasabi natin na ang lahat ng tao ay makasalanan, alin dyan sa limang yan ang ibig nating sabihin? Ay, letter A. Letter E, ang lahat ng tao ay may natural na kagustuhang gumawa ng masama. Ano po ba ang sinasabi natin kapag sinasabi natin na ang lahat ay makasalanan? Ano yan eh? Yan ay isang bagay na unang-una, sabi ni Tim Keller, sa lahat ng doktrina ng Biblia, yan ang isa sa mga pinakamadaling ipatanggap sa mga tao. Pagka pumunta ka, so for example, kung mausap ka ng mga traditional Asian cultures, o hindi kaya kung mausap ka ng isang Muslim, o hindi kaya kung mausap ka ng isang Hudyo, majority ng mundo ay maniniwala doon sa idea na merong isang cosmic rule na binrate natin. Ang hindi na lang naniniwala dyan sa totoo lang ay modern societies. Yung mga, say for example, yung mga nakatira sa United States, yung nakatira sa Europe, mga progressive, quote-unquote, progressive na countries, sila lang hindi naniniwala masyado dyan. Pero the rest of the world, pagka sinabi mong ikaw ay makasalanan, tayo ay makasalanan, we affirm that belief in one form or another. Pero ano ba talagang ibig sabihin natin kapag sinabi natin na tayo ay makasalanan? Kunin natin ating mga Bible at buksan natin sa Romans chapter 1. Ang gagamitin ko po ay ESV. Simulan natin ang pagbabasa sa verse 16. Mag-share po ako ng screen para makita natin lahat. Ayan, nakikita niyo po ba? Ayun, nag-disconnect ako. Wala yung nakita. Naririnig niyo po ba ako? Kala ko kami nawala. Ako po, nagkaroon ng problema sa internet. Naka-share screen po ba ako? Wala. Ulitin po natin. Ayan, kita niyo po ba? Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse. Verse 21, for although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man, and birds, and animals, and creeping things. Verse 24, therefore, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they have exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to dishonorable passions.
For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up their natural relations with women and were consumed with passion for another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of evil, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang magiging focus po ng devotion natin simula ngayon hanggang Saturday ay Romans chapter 1. Ang panalangin po natin ay pagbulay-bulayan natin itong mga talatang ito ng isang buong linggo. Okay? At kapag binabasa nyo to, hindi nyo alam kung si Paul ay gumagawa ng isang prophecy patungkol sa news feed nyo sa Facebook. Okay? Kung nakita ba ni Paul yung lalabas sa ating mga Facebook, kung napanood ba ni Paul yung mga napapanood natin sa YouTube, yung mga balitang nakikita natin at lahat ng issue na pinagdadaanan natin, ito ay magandang commentary ng kung ano ang eksplanasyon ng mga Kristiyano sa nangyayari sa paligid natin. Okay? Ang doktrina ng pag-aaralan natin ngayon ay total depravity. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa sukdulang pagiging makasalanan ng tao? Okay? Unang-una sa lahat, what total depravity is not? Number one, pagka sinabi natin total depravity, hindi natin sinasabi na kung ang evil natin ay from 1% to 100%, nasasagad natin yung 100% lagi. Hindi yun ang ibig sabihin ng total depravity. Ang ibig nating sabihin, so let me explain this. Think of Hitler. Isipin nyo si Adolf Hitler. Nung kanyang pinagpapapatay, yung mga Hudyo na pinagpapatay niya ng World War II. Isipin nyo yung mga corrupt na napapanood nyo sa TV ngayon. Okay, napanood nyo ba? Nakita nyo ba yung pera na nandun sa table? Ano yung iniisip ko? 1/4 lang nung pera na yon. Pwede na akong mag-retire. Nandiyan ninyo yung ganong karaming pera, kapiraso lang nun, ang pinapangarap ni July nung sinabi niyang gusto niyang yumaman. Napanood nyo ba yung mga expose ng mga senators? Napanood nyo ba kung paano nilang ginagawa yung kanilang sabi nga ni Vince Dizon, kahayupan, di ba? Talagang extreme yung term na ginagamit niya. Bida na sit may. Ano ang pinagkaiba natin doon sa mga taong yun? Hindi naman natin pwedeng sabihin na from a quality point of view, mas mabuting mga tao tayo kaysa sa kanila. Pero hindi naman natin nagagawa yung ganong klaseng damage, hindi ba? Hindi sinasabi ng total depravity na nasasagad mo yung pagiging makasalanan mo. Okay? Meron tayong tinatawag sa Bible na common grace ng Panginoon, yung biyaya na pinakikita niya sa makasalanan at hindi makasalanan. Ang isa sa mga common grace na pinapakita ng Panginoon ay ito. Kahit na yung mga sinners, controlled ng Panginoon, nililimit ng Panginoon yung hangganan ng kasamaan nila. Anong ibig kong sabihin? Kung iisipin nyo si Adolf Hitler, yung karumi, yung kasalanang nagawa niya, pigil pa ng common grace ng Diyos yun. Pwede kayong magtanong, bakit hindi pinigilan ng Panginoon lahat? Another topic for another time. Pero ang sinasabi ko lang, si Adolf Hitler sa tindi ng kasalanan ng puso niya, may pigil pa yon. Yung mga kontraktor,
may sinabi si Lacson sa isa sa mga interview niya na nakuha yung attention ko. Ang sabi ni Lacson, yung pagpapadala ng tatlong magkakasunod na bagyo ay pananaw niya doon ay pagkilos ng Diyos yun. Kasi kung hindi naman dahil doon sa mga bagyong yun, hindi natin malalaman yung pangungurakot ng mga taong yon. Ibig sabihin, ina-assume ng senador na kahit itong mga corrupt na ito ay kahit na yung pagiging makasalanan nila ay kontrolado ng Panginoon, na hindi nila nasasagad yung kasamaan nila. At ito ang isa pang ibig nating sabihin. Yung mga taong hindi makasalanan, alam nyo kung bakit pagka lumabas kayo ng bahay nyo, hindi ba tayo nagtataka na tayo ay napapalibutan ng mga makakasalanan, pero hindi naman tayo nagpapatayan. For example, yung kapitbahay namin dito, binati ko, kamusta kayo? Okay naman po, tawag sa akin kuya. At ang sabi, alam mo yun, cordial naman kami. Yung isang side na kapitbahay, nagngingitian naman kami. Sa school, hindi naman kami nagnanakawan ng gamit, hindi naman kami nagsasakitan. Pero lahat kami makasalanan. Ba't ganon? Kung ang lipunan ay punong-puno ng mga makasalanan, bakit umaandar yung lipunan natin? Ang sagot natin ay ito. Dahil kahit na mga makasalanan ay nire-restrain ng Diyos sa pag-exercise nila ng pagiging makasalanan nila. Ibig sabihin, kapag inangat ng Diyos yung kamay niya at hinayaan kanya talaga na gawin kung ano lahat ng gusto mong gawin, bigyan natin ng mga, paano ka ba nire-restrain ng Diyos? Number one, nilagay ka ng Panginoon sa isang bansa na mayroong government. Hindi mo naman niya talaga magagawa lahat ng gusto mong gawin dahil may mga batas na sinusunod ka. At kahit na sabihin nating imperfect yung mga batas na yon, ang sabi ng Romans, Diyos ang nagtatag ng government para i-restrain yung evil ng tao. O pangalawa, ano ang ginagamit na Panginoon ng common grace? Pamilya, tsaka yung mga intimate relationships natin. Binigyan ka ng magulang, nilagay ka sa isang society na kahit hindi mananampalataya ay merong understanding ng good and bad behavior. Pangatlo, isang namin pakinggan akong comedian na ang punto niya, ito pa ang isang pang-control ng Diyos na common grace. Yung limitation mo bilang isang tao, wala kang pera, hindi ka naman malakas, hindi ka naman ang punto, imagine mo kung makasalanan ka tapos unlimited ang pera mo, unlimited yung kasalanang magagawa mo. So kahit na yung kakapusan natin financially at yung mga responsibilidad na kailangan nating harapin, lahat ng yan ay ginagamit ng Diyos na parang barrier para hindi ma-exercise ng sinner yung kanyang full sinfulness. So hindi natin sinasabi na kapag lahat ng tao ay makasalanan, hindi natin sinasabi na nasasagad nila yung pagiging makasalanan nila. Pero ang tinuturo nito, kung hindi i-restrain ng Diyos yung sinfulness ng sinners, ano na lang ang mangyayari sa atin? For example, kung gusto nyo ng dahilan para may bibigyan kita ng bago mong papanaginipan. Ay wala, sayang. Kilala nyo si Putin, yung leader ng Russia? Nakita nyo yung magpag-iisip ng tao na yon? Meron siyang controlled na nuclear weapons. Kilala nyo si Trump? Kahit na anong, yung tao na yon, at sabihin na natin despicable yung character niya, meron siyang control sa nuclear weapons ng Amerika. Si Xi Jinping, yung bully sa China, may nuclear weapons yun. Pero kaninang umaga nagising naman tayo. Tayo may mga global leaders na mga makasalanan at talagang hindi naniniwala sa Diyos. Pero maandar naman ang mundo. Kahit sila pinipigil ng Diyos, ano kaya kung bitiwan ng Diyos yung control sa kanila? Kung yung mga sinners ay hahayaan mo sa kanilang sinful designs, ano sa palagay nyo ang mangyayari sa mundo? Ano mangyayari sa atin? In short, tayong mga tao ay sa kasalanan natin,
kinakailangan na gumamit ang Panginoon ng restraint even before our conversion, bago pa tayo makakilala sa Panginoon. Kahit na yung mga sinners ay nililimitahan ng Diyos yung pag-exercise, pag-manifest ng kanilang sinfulness. Ito ay opposite sa idea ng mundo na ang tao ay naturally good. Mali yun. Hindi tayo magkakaganito kung tayo ay natural na good. If anything, tayo ay natural na evil at nire-restrain ng Diyos yung evil na nasa puso natin so that we are not able to exercise fully our sinful desires. Okay, so hindi natin sinasabi sa total depravity na ikaw ay kasing sama ng ninanais mo o hindi natin sinasabi sa total depravity na nasasagad mo yung pagiging sinful mo. Ito pa ang hindi sinasabi ng total depravity. Hindi sinasabi ng total depravity na ikaw ay isang may sakit lang na nangangailangan ng gamot. Alam niyo yun, ang mindset sa schools, ang mindset sa school namin ay yung mga, for example, may bata na grade 2 o grade 3. Tapos yung bata ay nananakit ng kaklase niya. O di ka nagsisinungaling. Kasi yung bata ay lumaki sa isang pamilya na talagang hindi siya inaaruga. O hindi kaya kasi spoiled yung bata O kasi napasama sa mga barkada. O in short, ang paliwanag lagi kasi ang mga tao ay either mabuti or morally neutral, tapos napupunta lang sila sa mga masasamang environment kaya sila nagkakaganon. Mali yun. Una, sino bang may gawa ng mga masasamang environment na yon? Bakit ba sumama yung lipunan? Sa mga tao din naman. Pangalawa, napatunayan na natin na ang tendencies ng mga magulang, gusto ko kayong tanungin dito. Suppose yung mga anak nyo hindi nyo dinisiplina, hindi nyo pinalo, hindi nyo hinindian, lagi nyong pinagbigyan ng gusto. Ano ang natural na lalabas sa kanya? Gusto ko yung sinabi ni Paul Washer, huwag mong disiplinahin yung anak mo, hayaan mo siyang gawin kung anong gusto niya, at tignan mo kung anong monster siya paglaki niya. In short, hindi tayo may sakit na nangangailangan ng konting support. Sabi sa school namin, ang ituro daw namin sa mga bata, soft skills, conflict resolution, negotiation, how to compromise with others, how to respect with people with various beliefs. Right? Tapos sasamahan mo pa ng how to, kapag ka natuloy yun, how to engage in sexual activities while avoiding diseases. Sige, turo mo sa kanya yun. Tignan mo kung ano ang gagawin niya. Tignan mo kapag inalis mo lahat ng restraints, hinayaan mo siyang gawin kung anong gusto niya, believing that that person is naturally good. Tignan mo kayo kung anong gagawin niya. Ang explanation ng Bible ay ganito, hindi tayo mga may sakit na nangangailangan ng konting boost. Hindi tayo mga may sakit na nangangailangan ng konting treatment. Dalawa ang description ng Bible patungkol sa isang sinner. Patay siya. Hindi siya may sakit, patay siya. Yung kanyang helplessness ay utter. Pero hindi lang siya basta patay, siya ay isang rebelde. Nung nandyan pa ako sa Mindoro, nagkausap kami ni CJ patungkol dito sa mga bagay na to. At meron akong naisip na perfect analogy sa sinfulness ng tao. Kapanood na kayo ng mga zombie movies? Pagka nanood ka ng mga movie na may mga zombie o zombie apocalypse, ang understanding lagi dun sa mga movie na yon, patay na yung zombie na yon. Pero kung ang kumikilo siya sa kanyang kamatayan, diba? On one hand, patay na siya. Pero siya yung tipo ng patay na kumikilos, tumatakbo, naglalakad, nangangagat, kinakalat niya yung kanyang kamatayan. I'd like to think of it as active death. Kung yun man ay oxymoron, kung yun man ay contradiction, kamatayan na kumikilos, kamatayan na active,
wala na akong maisip na mas magandang paliwanag sa sinfulness ng man patungkol doon. Patay siya pero yung kamatayan niya hindi magpirmi. Buti pa yung bangkay sa sementeryo, kapag kayo namatay, nakahiga lang talaga yon, wala nang gagawing damage yun. Lagay mo siya sa isang box, libing mo, wala na siyang gagawin. Right? Pagka yun nilibing, wala na. Pero ang kamatayang spiritual ay kakaiba, kasi yun yung klase ng kamatayan na nagkikikilos pa. Diba? Kapag ka-imagine niyo ang damage na nagagawa ng isang dead sa sin, tapos nagsalita siya, kamatayan yun lumalabas sa bibig niya. Tapos, etong patay na to, mag-aasawa pa ng kapwa niya patay. Tapos manganganak pa sila ng mga patay sa kasalanan. Tapos palalakihin nila, tuturuan nila and all of that. Ito ang problema sa sinfulness ng man. It's death, but it's active death. Such that, sa mga bagay na ukol sa spirito, wala siyang kakayahang lumapit. Pero sa mga bagay na ukol sa kamatayan, na natural sa kanya. Pagdating tinignan natin yung kalagayan ng mundo, yun lang ang eksplanasyon na makikita mo. Hindi tayo lipunan ng mga tao na mabuti naman, pero we're trying hard, hindi lang talaga natin magawa dahil sa environment natin. I really don't think that's a good enough explanation of our world. If anything, ang explanasyon ng mundo natin ay mga tao na patay na patay sa kanilang kamatayan. Pun intended. Na tayo ay haling na haling sa ating mga kamatayan. Ang sinasabi natin, tingnan natin kung ano ang sinabi ng 1689 London Confession of Faith patungkol sa pagiging makasalanan ng mga tao. Allow me to share my screen. Tingnan niyo ang sinabi sa chapter 6 ng London Baptist Confession of Faith. Ang tao ay nilikha ng Diyos na matuwid at ganap. We were made perfect. Ang matuwid na kautusan na binigay sa kanya ng Diyos ay nagsasaad ng buhay na nakasalalay sa kanyang pagsunod at nagbabanta ng kamatayan kung siya ay susuway. Ang pagsunod ni Adan ay hindi nagtagal. Ginamit ni Satanas ang katusuhan ng ahas upang tuksuhin si Eva na nagkasala. Pagkatapos nito, si Eva naman ang humikayat sa kanyang asawa na si Adan na magkasala. Kusang loob na sinuway ni Adan ng kautosang nakasulat sa kanyang puso at kanya ring kinain ang pinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Pinahintulutan ng Diyos na maganap ang lahat ng ito bilang katuparan ng kanyang matalino at banal na layunin. Kanyang pinamamahalaan ng lahat ng ito para sa kanyang sariling kalwalhatian. Dahil sa kasalanang ito, ay nawala ang dating katwiran at pakikisama sa Diyos ng ating unang mga magulang. Kasangkot tayong lahat sa kanyang kasalanan. Dahil dito, naranasan ng lahat ang kamatayan. Ang lahat ng tao ay naging patay dahil sa kasalanan at ang kanyang buong katawan at kaluluwa ay lubusang nadungisan. Emphasis dun sa lubusang nadungisan. Hindi natin nasasagad yung ating pagiging sinful, pero pag sinabi natin total depravity or radical depravity, ang preferred term ni R.C. Sproul, lahat ng aspeto ng pagkatao natin ay contaminated. Okay? Ang lahat ng aspeto ng pagkatao natin ay nahawahan, nahipo, na-infect nitong kasalanang ito. Ang lahat ng tao ay nanggaling kina Adan at Eva. Sila ang kumakatawan sa buong sangkatauhan. Ang theological term, sila ang ating federal head. Nung sila ay nandun sa Garden of Eden, sila ang ating representative. In fact, I would say na before Jesus Christ, sila ang ating best representative. Minsan, kapag iniisip natin yung kasalanan ni Eva at ni Adan, ito ang katwiran natin. Bakit naman kasi ako ang sinisingil ng Diyos sa kasalanan ni Eva at ni Adan? Hindi naman ako ang kumain ng bunga, sila naman. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung sinabi sa akin ng professor ko, una, kung ikaw ang nandun, iba ba ang gagawin mo? Pangalawa, imagine niyo si Adam tsaka si Eve. Unang-una,
nabuhay sila sa isang perfect environment. Ang environment ni Eva at saka ni Adan ay hindi pa natatarnish ng sin. Wala pa silang TV, wala pa silang internet, wala silang, hindi mo pa pwedeng sabihin na si Eva at saka si Adan ay nagkaroon na masamang impluwensya sa kanila. Sila naman ay, hindi mo naman pwedeng sabihin na nagkulang ang magulang ni Eva at saka ni Adan dahil ang may likha sa kanila ay ang Panginoon. In short, hindi lang sila ang ating federal head, sila ang ating best representative. Kasi, hindi sila lumaki sa isang kalagayan na punong-puno ng kasalanan. Kung meron mang may kapasidad na sumunod, sila yon. Nagkasala sila. Imagine niyo kung yun ay nangyari sa atin. Tayo na-expose sa environment ng sin. Tayo na may mga sinful parents at sinful siblings at sinful friends at sinful environment. Tayo na may internet at may technology at may impluwensya ng media from morning till evening. Imagine niyo si Eva at saka si Adan ay nasa isang perfect environment at sila ay nagkasala. Kaya hindi mahirap intindihin na tayo din ay nagkasala. Dahil dito ang lahat ng tao ay ibinilang sa kanilang sala. Gayon din mula sa kapanganakan, ang lahat ng tao ay may masamang likas na galing sa unang mga magulang. Dahil dito ang lahat ay sumasailalim sa puot ng Diyos, mga alipin ng kasalanan at nasa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan. Ito rin ang dahilan ng pagdanas ng tao ng lahat ng uri ng kahirapan, spiritual at pisikal, ngayon at magpakailanman. Tanging ang Panginoong Hesukristo ang nakapagpapalaya sa tao mula sa lahat ng ito. Ang mga kasalanang ginawa ng mga tao ay bunga ng kanilang masamang kalikasan. Dahil sa kasamaang ito, ang lahat ng mga tao ay nakahilig. Ano sa English itong nakahilig? Ano ang magandang term nito? Nakalin. Right? Ano ba ang ibig nating from a carpentry perspective, right? Kapag ang isang bagay ay nakahilig, nakaano siya? Hindi siya kung ang starting point ay zero straight, hindi siya zero. Ang tao ay nakalin towards something. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Korupsyon. Lahat ng Pilipino galit sa korupsyon ngayon. Di ba? Talagang mainit ang ulo ng mga tao patungkol dito sa mga magnanakaw na to. So, in short, iisipin mo na ipambira yung mga Pilipino, no, talagang galit sa korupsyon. Pero pakinggan mo, basahin nyo yung mga comment nila sa Facebook o pakinggan nyo yung mga pananaw nila sa buhay. Kahit na yung galit nila sa korupsyon ay hindi neutral. Bakit? Kasi meron silang mga politiko na may politiko na hindi nila tatanggaping makasalanan. Meron laging exempted. Meron laging sila lang ang mali, hindi tayo. Right? In short, one thing that you're going to notice ay ito. Kahit kailan hindi tayo neutral. Kahit kailan wala tayong posture na morally wala tayong pinaniniwalaan. Bigyan ko kayo ng, alam nyo, sinubukan ko to sa isang, alam nyo, napansin ko to nung kami ni July ay nag-grocery sa Pure Gold. Di punta kami doon, nag-iikot kami. Si July, matagal kami mag-ikot kasi si July, ang hahanapin niyang sibuyas yung pinakamura. Kahit pa halos pare-pareho yung presyo nun, 19 pesos and 80 cents, 19 pesos and 50 cents, hanggang may nakikita siyang mas mababang presyo, hindi aalis dun sa sibuyas. Pambihira kung sinigang ang lulutuin mo, di ang tagal-tagal nun. Marami kang mapapansin habang siya ay namimili. Tapos habang nag-iikot kami sa Pure Gold, nakikinig ako ng music nung grocery. Alam mo yan, wala ka namang magawa. Pakinggan nyo yung mga kanta natin. Pakinggan nyo yung mga kanta na piniplay. Mukha bang neutral? Mukha bang walang moral assumptions? Mukha bang walang tinuturong morality?
Ito ang isang bagay na mapapansin nyo sa mga tao. Hindi tayo morally neutral. Tayo ay nakahilig sa isang direksyon. Meron tayong preference. Meron tayong taste for something. Meron tayong sensitivity towards one area, tapos meron tayong blind sides tungkol sa isang area. Ang explanation ng Bible ay tayo ay nakahilig sa lahat ng kasamaan. Ang bias natin ay towards sin. Sinisira sila ng kasalanan. Sila ay lubos na walang pagnanais na gumawa ng mabuti at salungat sila sa lahat ng kabutihan. Sa buhay na ito, ang kasamaan ng kalikasan ay nananatili sa mga ipinanganak na muli. Bagamat ang mga ito ay pinatawad at pinatay sa pamamagitan ni Kristo, gayunman ang masamang likas na ito at ang lahat ng kanyang mga gawa ay tunay at totoong kasalanan. Ano sinasabi sa atin dito? Ano ang ibig sabihin ng total depravity? Ang isang tao ay comprehensively sinful. Ibig sabihin, pagka sinabi natin ang isang tao ay makasalanan, lahat ng aspeto ng pagkatao niya ay nahipon itong kasalanan na to. Ang kanyang economy ay nahipon ng kasalanan ito. Ang kanyang politics ay nahipon ng kasalanan ito. Ang kanyang personal life, ang kanyang private life, ang kanyang thought process, ang kanyang emotions, ang kanyang mindset, ang kanyang pakikitungo sa mga tao, ang kanyang attempts na gumawa ng mabuti ay nahipo ng kasalanan. Kung ako ba ay kukuha ng isang baso ng mineral water, pagkatapos, kukuha ko ng isang kutsarang tubig mula sa toilet. Tapos, ibubuhos ko yung tubig mula sa toilet at isasalin ko dun sa baso. May lamang tubig na mineral. Maituturo nyo ba sa akin kung anong part ng baso ang hindi naabot ng maruming tubig? Pwede nyo bang sabihin na, ay, itong bandang baba, malinis pa to? Ginagawa natin yun, di ba, sa sliced bread? Dito ko natutunan kay Joshua yun, tsaka kay July. Yung pagka yung sliced bread, medyo malapit-lapit na sa expiration, tapos sabihin natin na merong part na inamag, pero hindi pa lahat. Hindi ba pwede nating pwede nating alisin yung part na inamag, lalo kung hindi pa naman ganun kakalat? Aalisin yung inamag na part, tapos yung ibang part medyo edible pa. O hindi kaya kapag ka naghihiwa ka ng sibuyas, tapos medyo nabubulok na yung sibuyas, pero isang part lang, so ang gagawin mo, pwede mong hiwain yung bulok na part, alisin yon, tapos yung natitirang maayos-ayos pagamitin. Hindi ganun ang total depravity ng isang tao. Tayo yung tubig na nasa lina ng tubig galing sa toilet. You can assume, and rightly so, na lahat ng parte ng baso na yun inaabot ng karumihan ng tubig. Ano ang implication nito para sa atin? Ano ang application nito para sa atin? Kung totoo ang total depravity, mga kapatid, anong epekto nito sa pagkakaintindi natin sa paligid natin? Kayo po, paano natin maa-apply ang doktrina ng total depravity sa pang-araw-araw nating buhay? Anyone? Kung totoo na ang mga tao ay totally depraved, ano ang epekto nito dapat sa atin? Meron po bang gusto magbahagi ng kanilang mga pananaw? Meron po ba? Asan si Momay? Nandiyan na ba? Wala, paborito kita ngayon, Momay. Dito. Momay, kung totoo ang total depravity, ano ang epekto nito sa pang-araw-araw nating buhay? Hindi ko na masyadong nasundan. Ay, ganun po. Ay, yung iba. Hindi ko lang sa umpisa. Ay, ayoko. Ni-record ni July yung video para mapalikan.
yung tanong mo? Kung totoo ang total depravity, ano ang implication nito sa buhay natin? Ano ang magiging epekto nito? Itong katotohanan pinag-aralan natin ngayon. Anong epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ito yung kakayahan gumawa. Una yon, hindi po ba? Na tayo ay radically dependent sa biyaya ng Panginoon para lang makapag-function tayo as true humans. Yung idea na magagawa natin ang tama, yung idea na makakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon, it's not something that we would take for granted. Ay, kaya-kaya ko yan. Hindi. Yung tunay na mabuting pamumuhay, isang bagay yan na hinihingi natin sa Panginoon at with desperation, na hiwalay sa enabling power ng banal na spirito, ay wala tayong magagawa. Sabi ni Jesus sa John, di ba? Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Totoo yun. At isa yun, di ba? Ano pa po? Kung totoo ang total depravity, ano ang magiging epekto nito sa pagtingin natin sa mga taong nakapaligid sa atin? Anyone? Ano ang, kung totoo na ang mga tao ay totally depraved, ano ang magiging epekto nito sa pagtingin natin sa mga nakapaligid sa atin? Papasok yun. Hindi natin sila pwede gusto. Ang isang bagay na palagay ko ay makakatulong sa tama yung sinabi ng ating pastor, na tayo daw mga mananampalataya, when we are dealing with unbelievers, pag tayo ay nakikitungo, nakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya, makakatulong kung naaalala natin yung mga panahon na hindi pa tayo mananampalataya. Ang sabi ni Tim Keller, kung gusto mong maging mabisa na patotoo kay Kristo Jesus, kinakailangan mong makita kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo, pero kinakailangan lagi mong naaalala yung mga panahon na wala ka pa kay Kristo. Dahil kapag ka nakisalamuha ka na ngayon dun sa mga tao na wala pang pagkakakilala sa Panginoon, kinakailangan to a certain degree na uunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging makasalanan dahil kasama ka nila dati noon. Hindi ibig sabihin nun na ikokompromiso natin ang katotohanan, pero palagay ko maraming mga believers ang pinagmumula ng katitisuran ng mga tao dahil kapag ka nagsalita sila, gusto nilang sabihin na hindi na sila makasalanan, pero ang napaparating ng buhay nila ay kahit kailan hindi ako naging makasalanan. Kahit kailan hindi ko naranasan yung, ay kasi kayong mga makasalanan kayo, kasi ako kahit kailan hindi ko naranasan yung ganyang karumihan eh. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga believers ang talagang nakakatisod. Dahil at the very least, ang tinuturo sa atin ng total depravity, nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, kung sinasabi mo man na matino ka, if anything, ang ginawa ng Diyos, talagang pinigilan lang ng Diyos yung sinful impulses. At sa biyaya niya, niligtas ka lang talaga niya dahil sa kalooban niya, hindi dahil may nakita siyang mabuti sa iyo. And now, a forgiven sinner, araw-araw ka pa rin nakikipaglaban doon sa sinful nature na bagamat natalo na, ay sinisikap pa rin na tuksuhin ka. Kinakailangan na lumalabas yun kapag ka nakikisalamuha tayo sa mga taong wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Na dating gano'n ang kalagayan natin eh. Probably baka nga mas malala pa. Palagay ko makakatulong to. Mga magulang,
Kung totoo ang total depravity, paano dapat tayo makisalamuha sa mga anak natin? Meron po ba? Parang napakalalim ng ating pagbubulay-bulay. Talagang naririnig ko yung ugong ng aircon. Kung totoo ang total depravity, ano ang magiging epekto nun sa pagmamagulang natin? Kuya Jumuel, naririnig mo ba ako? Ang aking tinig. Kung totoo ang total depravity, paano mo dapat tignan, Kuya Jumuel, si Momay, si Jansen, si Precious, tsaka na rin si Ate Dayday? Ano mo yung Tagalog, total. Yun nga ang challenge ko kasi parang pagka tinagalog, hindi ba ano ba ang TOA? Sukdulang hindi naman din sukdulan kasi actually hindi naman nga sagad parang ang total kasi doon, ang paliwanag kasi doon, yung total hindi sukdulan, hindi buo. Comprehensive. Lahat ng parte ng tao ay epektado ko kasi Buong pagiging makasalanan? Parang hindi ata maganda ang... Hindi maganda. Yung ano kasi, di ba yung face problem din natin nawala yung ability. Ang isang bagay na palagay ko maano natin ay magbibigay sa atin ito ng motivation. Palagay ko itong part na to irrelevant para kay Jarden, sa akin, kay July. Yun ang isa sa yung doctrine ng total depravity. Ito ang isa sa mga pinakamalinaw na argument for a Christian idea of child discipline. Kung totoo ang total depravity, nagme-make sense sa tinuturo ng Biblia ang malinaw na biblical na pagdidisiplina sa mga bata. Dahil kinakailangang hindi tayo, I think bilang isang educator, bilang isang teacher, ang isa sa mga nakikita kong pinaka-damaging na mindset na meron sa mga schools ngayon ay yung notion na yung mga tao ay naturally na mabuti, yung mga bata ay naturally na mabuti, kaya ang trabaho ng mga tao is just to, guide them as they choose their own values. Hindi ko nakikita na nakakatulong yon. Ang unang implication ng total depravity ay tama ang Biblia, hindi ba? Na kaya natin tinuturuan yung mga bata sa lalakaran nila dahil kung hahayaan mo silang lumakad ayon sa sarili nilang kagustuhan, mapapahamak sila. Ang pamalo ay nagbibigay ng karunungan, ang sabi ng kawikaan, dahil merong tendency yung mga bata na gumawa at nakalin sila doon, na gumawa ng mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos. So, isa yun. I think another implication ay meron na ngayon tayo na theological explanation behind the brokenness of our families. Ngayon, meron na tayo, mapapangalanan na natin kung ano ba talaga ang pinagmumulan ng lahat ng kasiraan ng mga pamilya. Ito ay insistence ng isa o higit pang miyembro ng pamilya na lumakad ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. Merong isa, dalawa o higit pa o baka lahat, okay, to varying degrees, ay merong insistence na kikilos ako hiwalay sa kalooban ng Panginoon.
At hindi pwedeng walang consequence yun. Hindi pwedeng meron akong isang estudyante at ang napag-usapan namin ito at ang sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng lumagay sa isang sitwasyon na talagang laban sa kalooban ng Diyos tapos hihilingin mo na pagpalain ng Diyos yung sitwasyon na yon. Kung totoo na ang mga tao ay totally depraved, ano ngayon ang magiging epekto nun kapag yung mga tao na yun ay pinagsama-sama natin at ginawa nating pamilya? Ang isang bagay na masasabi pa natin sa total depravity ay ito, meron ba tayong tao na gustong makakilala sa Panginoon? Meron ba tayong tao na hinihiling nating makakilala sa Panginoon? Hindi maliit na bagay yung hinihingi natin. Hindi simpleng bagay yung hinihingi natin na makakilala siya sa Panginoon. Bakit? Merong isang theologian, hindi ko maalala kung sinong church father, si Augustine ba ang nagsabi, nakalimutan ko na kapag nakakakita kayo ng isang tao na naliligtas, kapag nakakita tayo ng isang tao na nagiging mananampalataya, alam nyo ba na mas malaking himalayon kesa nung likhain ng Diyos ang mundo? Kasi, nung nilikha ng Diyos ang mundo, ang sabi nitong theologian na to, nilikha niya ang mundo na ex nihilo. Ibig sabihin, galing sa wala, naglikha ang Diyos ng mundo. Pero ano ba ang raw material ng Diyos nung gumawa siya ng isang Kristiyano? Ang raw material ng Diyos nung gumawa siya ng isang Kristiyano ay isang makasalanan. Kaya ang sabi nitong theologian na to, mas malaking himala yung may naligtas kaysa sa nilikha ang mundo. Kasi yung raw material na ginawa ng Diyos ay isang taong laban sa kalooban niya. Kaya, kapag meron tayong mahal sa buhay na nakikita natin nangangailangan ng kaligtasan, hindi maliit na bagay ang hinihingi natin. Kinakailangan matuto tayong manalangin. Nakita ba natin yung nasa Romans chapter 1 kanina? Nakita ba natin yung nasa bandang mga dulong verse? Itong mga taong ito ay, I think, uulit-ulit na ginamit ni Paul yung mga salitang, and God gave them up. And God gave them up. At ang ibig sabihin nito, ang isa sa mga nakakatakot na gagawin ng Diyos sa makasalanan ay hayaan siya sa kanyang kagustuhan. At hindi ko alam kung anong term ang ginamit sa Tagalog. Sinuko sila ng Diyos o binitiwan sila ng Diyos. So, I think ang unang root ng sinfulness, at pag-aaralan natin to in detail next week, yung refusal na i-acknowledge ang Panginoon, yung refusal na tratuhin ng Diyos bilang Diyos. So the fundamental issue is worship. Sino ang kikilalanin kong Diyos sa buhay ko? At pinag-uusapan namin to ng mga estudyante ko sa grade 10. At ang sabi ko sa kanila na walang meron tayong Latin term na ang term natin ay homo adorans, the worshiping man. Ang tao ay laging sumasamba. At kung hindi Diyos ang sinasamba niya, meron siyang ibang bagay na sinasamba. Walang version dito na hindi tayo sumasamba. If it's not God we're worshiping, then we're worshiping something else. At ang sabi ng isang estudyante ko, Sir, paano po kung ang Diyos ko sarili ko? Sabi ko, exactly. Yun ang ugat ng lahat ng idolatry. At ang issue, mga kapatid, ang issue ay worship. Sino ang magiging Diyos? At pansinin niyo, merong sinabi dito na sinusuppress nila yung truth. Ibig sabihin, nandun ang katotohanan pero talagang nilalabanan nila actively. Hindi ko gustong maging totoo yan. Okay? Kaiba yon kesa sa, hindi ko naman alam na totoo yan eh. Hindi, ang sinasabi ni Paul dito sa Romans ay merong affective issue. Alam kong totoo yan pero hindi ko gusto yung sinasabi mo.
So yung suppression na yun ng truth, yun ang fundamental na laban. At ang sabi sa atin dito, lahat ng depravity, lahat ng kabaluktutan, at lahat ng karumihan sa behavior ay nagsisimula doon. Hindi ba binanggit doon yung sexual nature ng depravity? Nakita natin ang unang-unang tatamaan ng depravity ng tao ay yung kanyang sexuality. At pagkatapos binanggit kaduluduluhan yung sinabi dito kung anong klaseng mga tao sila. They are filled with all manner of unrighteousness. They're evil, they're covetous. Sila ay ganid, sila ay full of malice. Sila ay pumapatay and all of these things. Alam nyo, kapag ka sinisikap ng tao na supilin yung mga masasamang gawin na yon, pero hindi sila umaabot dun sa root cause, ang nangyayari ay mga temporary solution lang. Kapag ka sinusubukan natin na sugpuin, so to speak, yung mga kasalanan na yon ng strife, ng malice, ng pride, ng arrogance, ng pagiging disobedient ng mga bata, nang hindi sila dinadala kay Kristo, maraming mga magulang na ang nag-iisang isip nila, yung mga anak nila, kailangan lang ng disiplina. Hindi ang kailangan ng mga bata si Kristo. Ang may mga magulang na ang iniisip na yung mga bata ay kulang lang sa sistema. Hindi, kulang sila sa kaligtasan. Sila ay naaabutan lang ng kahinaan. Hindi, rebelde sila sa Diyos. Kailangan nila ng new birth. Kailangan nilang maligtas. Dahil, tama ang sinasabi ng Biblia, talagang totally depraved ang humanity. Ang isang bagay na gusto kong isipin natin ay yung mga pamilya natin. Naalala ko dati, meron kaming, nung ako ay nandun pa sa dati kong church, meron kaming pupuntahan na isang okasyon sa Luneta, yung apo ni Billy Graham ay pupunta sa Pilipinas para mag-preach. Tapos na-assign kami na counselors. Yung mga manggagawa ron sa church, mga counselor. Tapos alam niyo sa totoo lang, parang may katungkulan pa nga ako noon eh. Parang chief counselor, parang ganun. At nung kinukwento ko kay July to, hindi niya mapaniwalaan. Talagang maraming nawala sa akin nung umalis ako ron sa Ehipto eh. Pero nung umaga na yon magpipreach ako, ang sabi ko dun sa preaching, sipin nyo, magka-counsel tayo ng mga strangers. Magka-counsel tayo ng mga taong hindi natin kilala, wala namang masama dun. Pero yung mga anak natin, hindi naman nakakakilala sa Panginoon. Kasi nakausap ko yung mga bata eh. Ang sabi sa akin, kuya, kaya lang naman kami na-baptize kasi pinilit kami magpabaptize para makasali na raw kami sa choir eh. Hindi ko nga alam kung mananampalataya ko eh. Marami doon mga apo pa ng pastor. Ang tanong ko sa mga magulang natin ay hindi naman patungkol sa, alam niyo, nagtataka nga po ako, ba't ang tigas ng ulo ng mga bata talagang iba na nga ho ang panahon. Alam nyo, kagagadget ho kasi talaga nila yan. Hindi yun ang problema. Ang tanong ko, yun ba mga bata ligtas na? Kung gagamit tayo ng mas extreme na language to get the point across, yun ba mga bata ay anak na ng Diyos o anak pa rin ng Diablo? Nasa kaliwanagan o nasa kadiliman? Kasi yun ang issue ng total depravity. Ang hirap talaga nun kapag kayong bata, pinakikilos mong mananampalataya, tapos hindi pala talaga siya mananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, lalaki yung bata, siguro magka-college dito sa Manila, o hindi kaya lalayo sa poder ng kanilang mga magulang, mawawalan na yung mga restriction. Lagi na lang ganun ang exam, lagi na lang ganun ang sitwasyon. I've been a youth leader long enough. Yung bata nung nandun sa Sunday school, ang bait-bait naman. Tapos nung naging youth member, ang bait-bait naman, active sa church, nagkakakanta pa sa choir, kung ano-ano ginagawa sa church. Tapos nung umalis sa poder ng magulang niya dahil tumanda na, nagugulat yung mga
magugulat yung mga tao, biglang wala nang kahit na anong interest sa mga spiritual na bagay, hindi na mag-church, malalaman na lang nila kung ano-ano mga pagpapasya ang ginagawa sa buhay. At ang explanation ng mga church members, baka naman mamaya na impluwensyahan lang ng masama. Walang nagtuturo ng obvious. Baka hindi Kristiyano. Baka hindi pa anak ng Diyos. Baka wala pang pagkakakilala sa Panginoon. At importante na maging focus ng prayer natin at ng ministry yan sa mga kabataan na nasa church natin. Tanggapin natin kakapiraso church natin eh. Hindi naman niya ganun karami. All the more reason na mas lalong mabigat ang napagkukulang na kung kakapiraso na nga lang pala talaga yung may church. Hindi naman niya ganun karami. Tapos kalahati nung church membership natin ay mga kabataan pa. Mas lalong wala tayong magiging dahilan para talagang hindi masigurado na napakinggan nila ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At kung may nakikita tayong manifestation ng fallenness, hindi naman lahat ng kasalanan ay ikukonklud natin ay pambira, nagkasala, anak talaga ng dyablo. Hindi yun ang punto. Palagay ko ang punto ay kung repetitive, kapag ka life system na, at talagang yung tinatakbo ng buhay ng bata ay isang sitwasyon na talagang wala hiwalay sa Panginoon at hindi naman siya nakakaramdam ng kahit na anong bother patungkol doon. Bilang mga nakakatanda sa iglesia, bilang mga nagsasabing tayo yung mga anak ng Diyos, palagay ko, it falls upon us to really preach the gospel at i-share sa kanila na kailangan mo si Kristo. Interestingly, yung mga problema natin sa mga bata patungkol sa pagsagot-sagot nila at patungkol sa addiction nila sa gadget at patungkol sa mga bagay na yon, baka naman mamaya kapag ka nakakilala sila sa Panginoon, mas madali nang i-engage yung mga area na yon. Baka mas madali, baka yung mga area na yon mapaayos naman natin. Palagay ko ang top priority ay i-sure natin sila nakakakilala sa Panginoon. Any thoughts bago po tayo magwakas sa ating pag-aaral? Meron po ba kayong gustong itanong? Meron ba kayong gustong alamin at pag-usapan natin? Meron po ba? Meron ba tayong Paano naisip? Push out mo para lalo may sige ma. paano naisip? Tinatanong ako ni Daddy kung naintindihan ko daw. Naintindihan ko naman, kaya nag-iisip ako. Ay, napaisip lang ako kasi mga pagkakataon kasi naaasar ako sa Daddy. Patungkol ito kay Daddy. Lagi ko nakikinig sa Daddy